Sobrang miss ko na po yung anak ko. Sobrang miss kita, ate. Ayoko umiyak. Pero hindi ko magawa. Ate, hug mo naman ako, ate. Pahag naman. Ate ko. Ate. Ate ko. Ate, ate. Ate ko, bakit ganon? Bakit ka kinuha agad sa amin, ate? Ate. Ate. Kamukha ko yung anak ko. Ate, love you. I love you. Ate. Ate ko, dito ko lagi nagbibideo. Dito lagi background mo. Dito ka nakaupo. Ayan, dyan ka nagbibideo. Ayan, nakikita yun. Ayan, dito ka nagbibideo. Ito yung mga makeup po niya. Ayan po. Ayan, lagi nagbibideo. Ito po. Punong-puno po yan. Walang paglagyan. Ate. Yan po. Punong-puno po yan. Yan po. Yan po. Punong-puno po yan. Ayoko umiyak. Pero hindi po. Nagagalit na po sila sa akin. Kasi lagi ko nga pong naiisip, naaalala. Hindi ko alam kung hanggang kailan po ako ganito. Basta ako po mga bossing. Pinasabi ko po kung ano yung nararamdaman ko. Makapal ang mukha ko dito. Makapal ang mukha ko social media. Hindi ako nahihiya sa camera. Kagaya ng anak ko. Yung anak ko, hindi po yan mahihiyain sa camera. Mahihiyain po yan ng konti sa personal, pero fighter po yan mga bossing. Matapang po yung anak kong yan. Matapang pa nga po yan sa akin. Ano po, favorite po niya yung macarons. Silang dalawa ng kapatid po niya, ni Justin. Mangyari po ay, sabi niya, Mami, bili tayo ng macarons. Nasa Nubali po kami. Ngayon po, bumili po kami ng macarons. Yung bilog-bilog na parang cookies na iba-ibang kulay, na iba-ibang flavor. Yung matamis din po yun. Bumili po kami. Ngayon, ang talas po ng mata niya kasi nakasalamin po siya ako. Malabo ang mata ko doon, sasalamin po eh. Masaway din po ako eh. Ngayon pa mga bossing ko, ay di matalas po yung mata niya. Ang ginawa pala po ng tindera, pinagpalit. Yung pinipili namin, iba po yung binigay. Pinasok sa loob, yung pong pinili namin. Tapos ngayon, tinignan po niya expiry date, parang kinabahan po siya. Tapos ngayon mga bossing, Mami, expired na, tingnan mo. Ay ko, aba, oo nga anak. Sabi, nakita ko kasi pinaltan po niya, sabi ng anak ko. Tapos sabi niya, halika Mami, balikan natin. Siguro, hindi anak, hayaan mo na, wag mo na, hayaan mo na, tsari na magdadala no. Hindi Mami, hindi. Balikan natin, hindi tama yung ginawa niya sa atin. Hayaan mo na malaman niya na nakita ko na pinaltan niya. Hindi ito yung pinili natin, kita-kita ko, pinasok niya sa loob. Alam niyo po ba, pinaltan namin, lakas na loob na anak ko, galit po siya. Sabi po niya, Miss, expired na itong binigay mo sa amin. Hindi ito ang pinili namin. Nakita ko, pinaltan mo, pumasok ka dyan sa loob. Sabi, nakikita kasi nagre-reflect po mga bossing ko. Yung nasa loob at saka sa labas. May salamin, mautak po yan.
nakita po niya sa salamin. Sabi, hindi po, sabi nung mong anak ko, nakita kita sa salamin, no? Kita yung ginagawa mo sa loob. Eh siguro hindi napansin po ng tindera na may salamin na kita siya sa loob. Pinaltan, hindi po nakakibo yung tindera, kinuha pinaltan, tapos humingi po ng pasensya. Yan po anak ko, basta nasa katwiran po yan. Hanga nga po ako dyan eh. Ako medyo may pagkaduwag pa ako. Sabi ko sa kanya, anak, wag na, hayaan mo na, wag mo nang paltan. Hayaan mo na, at siya rin na magdadala po niyan. Sabi ng anak ko, hindi mami, kitang-kita ko ginawa niya eh. Sabi ganon, halika mami, pinaltan po namin. Tapos sabi ng mister ko, ano yun, ano yun. Yan, patay, mali siya pa yung, yung mister ko kasi may pagkadusong din yun. Lagi sinasabi, okay lang. Alam niyo po sa aming apat, siya yung pinaka-fighter. Siya po yung palaban. Parang sa kanya nga po lahat ako umasa. Mas malakas po yung loob niya kaysa sa akin. Siya nga po, totoo siya yung idol ko. Hindi ako yung idol niya kasi dito sa sulat, idol niya daw po ako. Pero totoo, ako may idol sa kanya. Kasi matapang po siya. Kasi kung ganun yung sitwasyon sa akin, nagpapasal sa Diyos ko na lang kasi may mga pagkakataon din po na nagaganon din po ako. Sabihin ko, hindi yan. Pag po talaga kitang-kita daw po niya, paglalaban po niya yun. Sabi ko, anak, hindi, wag na. Tapos ako pa nga sige, sabi ng babae, pasensya na po, pasensya na rin ha. Sabi ko nga, kasi itong anak ko talagang palaban po yan. Lalo't alam po niya na nasa tama po siya. Kaya, yan po, idol ko po, yan po yung, kaya tinitraining ko na nga po yan. Sabi ko po sa kanya noon, anak, ititraining kita kasi siya, sa kanya ko nakikita na palaban po siya, pwede po siyang umawak ng negosyo kasi negosyante po yan, bata pala, nagtitinda na kung ano-ano, negosyante po yan. Kaya sa kanya ko, mga bossing, alam po niya yun, tinitraining ko na po siya. Sabi ko nga sa kanya, anak, kung ayaw mo mag-aral, nakaka-second year college ka na naman, stop ka na, saan mo na lang ituloy kapag gusto mo na, kapag ready ka na. Kung nahihirapan ka, wag mo na puwersahin sarili mo. Wala sa ganyan yan, nasa sipag ng tao. Nakita ko naman, masipag ka, madiskarte ka. Sabi ko sa kanya, tinitraining ko na po yan. Kung makikita niyo pa po, inano ko mga po yan, mga bossing ko eh. Yung sa beauty product, sabi ko, anak, mahilig ka sa mga beauty product. Gusto mo, kita ng mga beauty product, yung ginagamit mo, yan ang ating kasi proven naman yan sa'yo na nagpapakinig sa'yo. Sige, mami, gusto ko yan. Yung makakita niyo po mga boss, noong bago po siya nawala, naghihilamos siya, di ba, binibidyohan ko, naghahuga siya ng kamay, naghahaplo siya ng sabon sa kamay, yung ganun po mga bossing, or kaya dakit siya mas bracelet, ginaganyan-ganyan po niya, yung po mga bossing, pati yung mga bag, ginaganyan-ganyan po niya, kamay po niya yung hawak, tinitraining ko na po siya mga bossing ko, sabi ko, ikaw yung aking nakikita na papalit sa akin kung in case na halimbawa may lakad ako or halimbawa man tumama man sa bato ay may masamang pakiramdam, ikaw yung papalit sa akin, yung ganon. Yun po mga boss, yun ang usapan namin. Tapos ito, bahay mo to, dito ka titira, pag nag-asawa ka, paalagaan ko na lang yung mga apo ko, pupunta na lang kasi magkatabi lang naman po silang bahay. Yun po yung usapan po namin. Pero nawala lahat ng yun ang usapan namin. Kasi maaga siyang inuha. Hanggang 19 lang pala siya. Hindi ko talaga matanggap. Hindi ko alam na may sakit po siya. Hindi ko rin alam na may sakit din ako. Hindi ko talaga alam. Wala malamang. Pero siya, gusto namin pa-check up. Yun nga pong sore eyes po niya, pina-check up ko po siya kagad. Isang araw pa lang, pumayag naman po siya. Pero yung iba ayaw po niya kasi wala naman daw siya nararamdaman. Talagang binigla kami. Ang sakit-sakit talaga. Diba sana kung alam ko na may sakit siya, may sakit po siya, tapos malala, yung para ba natatanggap mo na eh. Kasi parang doon na rin pupunta. Hindi yun 2 araw lang ang lumipas. Akala ko uuwi kami. Sabi ko, anak, bibilang kita ng iPhone, yung gusto mo yung kulay pink.
Pag uwi mo, binubulong ko po sa kanya sa ospital. Hindi ko akalain 2 days lang. 2 days lang ay tinanggal po niya. Ika 3 days na 6:42 AM na wala na po siya. Sobrang sakit. Hindi ko matanggap hanggang sa ngayon. Sobrang sakit. Yun nga po, may gusto siyang sapatos. Binili ka agad ng mister ko. Sama po sila sa festival. Hanggang ngayon, hindi niya pala nasuot. Parang 3 days lang bago siya nawala. Binili po nila sa festival. Kasi gusto daw ng anak ko. Pero yung pagkakasakit po niya, kahit sobrang pagod ko, kahit marami akong ginagawa, sabihin lang niya. Sinugod ka agad namin siya sa ospital. Kung nalaman ko lang ganyan. Bigla talaga kami mga bossing. Hindi ko talaga matanggap. Humingiti ako, tumatawa ako. Pero sa kalooban ko, nagdudugo. Sobrang sakit. Anak. Anak, sana bumalik ka na, anak. Sana panaginip lang ang lahat ng ito. Hindi kita pagagalitan, mag-doorbell ka lang yan. Sabihin mo, naggala ka, kasama mo mga kaibigan mo, kung saan ka nagpunta, bumalik ka lang, anak. Wala ka sa akin maririnig, sobrang pasasalamat ko at bumalik ka. Pasensya na po mga bossing ko. Hindi ko talaga matanggap hanggang sa ngayon. Magsi 7 months na po si Joelyn sa May 28. 7 months na po siya. Talagang hindi ko matanggap. Gusto kong sumigaw ng sumigaw. Gusto kong umiyak ng umiyak. Kaso nga lang malamang bukas mataas na naman yung sugar ko mga boss. Apektado lagi kapag umiiyak ako. Mataas yung sugar ko. Bumabagsak ang BP ko po mga boss. Naisip ko lang yung anak ko, kaya hindi ako makabitiw, hindi ko maibuhos lahat talaga ko yung nasa kalooban ko dahil baka ko anong mangyari po sa akin. Gawa po ng anak kong bunso, kawawa po. Hindi ko natitignan, mister, kung matanda na po yun eh. Yung anak ko pong bunso ang aking tinitignan, kawawa naman. Ang pasensyahan nyo na mga bossing. Pero masaya ako, ayan po, bumalik na yung anak ko, nakatayo pa sa likodan ko. Anak, I love you. Tatadtadin ko ng ganyan, makitaan nyo kung gaano ako ka-obsess sa anak ko. Tatadtadin ko yan, makagulat na lang ako. Pati kisame, may picture din po niya. Lahat po yan.